Welcome to another episode of Tech Negosyo. We are going to talk about halal. Wow, halalness! Yes. Ay nako, dito sa bahay namin, nakahalal na kami. Kayo, naku! Pinalitan na namin lahat ng aming mga food products at saka pati sa CR ba? Okay ha. Buti naman yung i-inform ako. Yes, kasi yung naka-charge sa iyo eh. Okay. Mga pinambili ko. That's fine, okay. We are going to have another guest. Who will talk about? Yeah, via Zoom yan, no? Our guest for today is Dr. Sales. Oh my God! Kilala mo ba si Dr. Sales? Yes naman, ma'am. Okay. So, ang number one proponent, ang mukha ng DOST for halal. Yes. He is the lead of the DOST Halal Art SME project. Wow. And he is also concurrently the regional director of DOST Region 11. Welcome, Dr. Sales, to Tech Negosyo. Welcome, sir. The one and only. Hi, good afternoon. Nagpapasalamat po kami, sir, at pinaunlakan ninyo ang aming imbitasyon na maging guest dito sa Tech Negosyo. Yes, Kasi sir. po, napaka-importante po ng inyong kagampanan, sir. Kasi we are featuring the halal program of the OSCI-TDI and yung pong isa yung mga katulong natin dito sa DOST Halal R&D program. Yes, sir? Yes. So, Yes. Saka Doc Bioli, pagka pinag-usapan talaga yung halal tapos DOST, yung literal yung mukha ni Director Salis yung nai-imagine ko talaga. Correct. Yes, one and only, my God. sir, for the benefit of our viewers and yung ating madlang people and the MSMEs especially, no, yung indicator natin. At saka yung mga milyong-milyong fans po ng Tech Negosyo. At yung mga marites po, at na magmamarites ng STI. Yes. So, ayan, sir, no? Pakipaliwanag mo naman, sir. Yes, sir. Paano po ba napasok ang DOST dito sa, di ba meron tayong National Halal R&D Program? Yes. So, paano po yung magiging role ng DOST dito? Kasi alam niyo siguro na naisabatas na yung Philippine Halal Export Development and Promotion Act noong 2016. Dun sa batas na yon, ang DOST ay was mandated na maging miyembro ng Halal Export Board. Okay. Yes. And sa implementing rules and regulations ng batas na yon, ang DOST was mandated to upgrade the facilities of institutions. Yung mga institutions na nagko-conduct ng halal research and development, halal training, and education. No, so sa Rule 2 naman nung IRR, ang DOST will also impart scientific and technical knowledge on halal standards. At yung isa pang mandato sa atin ay yung mag-conduct ng laboratory analysis. Kaya meron tayong mga halal verification laboratories. And then, yung DOST nag-issue ng Memorandum Circular number 10 noong 2016 para ma-implement natin yung DOST Halal S&T program. So ito yung ating contribution bale sa mandato nakalagay sa RA 10817 or the Philippine Halal Export Development and Promotion Act. Simula nung 2016, nag-implement tayo ng 3-year na DOST Halal S&T program. Kasama ito dun sa Memorandum Circular na in-issue ni Secretary. Apart from yung constitution ng Halal Committee ng DOST, objective din natin yung mag-implement ng 3-year DOST Halal S&T program. So under this program, may 4 na areas tayo na kailangan gawin. Unang-una yung research and development, pangalawa yung halal verification laboratory testing, pangatlo yung knowledge transfer, and then yung pang-apat yung human resource development. Ang main player dito yung ITDI, yung Industrial Technology Development Institute natin, no? Kasi yung ITDI, sila ang merong expertise para mag-develop ng food and non-food halal products. Yes, dun sa halal food na products,
naka-develop na tayo ng mga products made from banana. Kasi ang banana, alam natin, isa sa mga major export items natin. Kaya ang ginagawa natin, yung mga rejects, kumbaga, ay ginagawa natin into value-added products. So meron dyan yung banana chips, yung mga frozen banana and banana ketchup. Halal aligned ito kasi when you say halal certified, kailangan talagang dumaan ng certification process. So yung proseso na dinevelop ng ITDI para sa mga produkto na ito are halal compliant. No, ibig sabihin sinundan natin yung Sharia law, no, para sa pagproproseso nitong mga produkto. Maraming learnings akong na-experience dito sa implementation ng ating DOST Halal SNT program at saka ngayon itong DOST Halal Ready Tourism program. Unang-una, hindi madaling kumuha ng funding. Your proposal should really be good. Kailangan compliant sa lahat ng mga requirements. Kasi kung maraming kulang, mahirapan ka talagang kumuha ng funding. But it's fortunate that the DOST management has seen the importance of the program on halal kasi nga ito ay contribution ng DOST sa socio-economic development ng ating bansa, particularly focusing dun sa ating Muslim communities. As we've said, halal is for everyone. It's the responsibility of everyone to make sure that the foods that we consume, the cosmetics that we use, and all the other things that are halal would not harm fellow men, no? So, kasama yun sa learnings natin na when we conduct or when we implement a program, kailangan i-engage natin lahat ng possible stakeholders. Kasi kung hindi, may kulang na insight dyan, may kulang na input, and then ang ating programa would not be sustainable or inclusive. Major lesson is make sure that when we conceptualize, when we implement our programs, engage as many stakeholders as possible. Dito sa halal program, kasama natin yung academe, government, industry, civil society, yung mga communities natin, and the media in the implementation of our programs and projects. Kasi kayo ang mas nakakaalam kung paano natin i-communicate ang ating messages sa ating various stakeholders. Ano naman yung narinig ko? Parang masiyap ka. Kita na pala Kasi nga, ma'am, kasi naman, di ba natutunan na natin kung anong halalness, ang halal processes. So, dapat kung ginagamit. Anong connect, no? Anong connect? Ma'am, order ako kay Ma'am Monica, ipapa-deliver niya sa Halal Move. Ayan, so ito, yung mga shampoo saka ano. Ay, ma'am, ano to? Paano to? Pinipindot yan. Lipstick. Ay, lipstick? Okay, okay. So, paano siya buksan, ma'am? Pinipindot ko siya sa top. Ito, ito. Oh, wow! Ano yung anak ko? May bomba dyan. Sige ka. Ay, wow! Wow! Ay, ayun siya. Wow! Ganda ng color. Ito ba gamit mo ngayon? Hindi, itong isa. Oh, wow! Pindutin ko nga yan kung gumagana. Sige nga. Ay, wow! Gumagana siya! Ang galing! I-apply mo natin kung magiging kamukha ka mismo. Ang babayaran muna natin. Salary deduction. Ay, salary deduction. Salary deduction ay nakikisabon ka rin doon, ma. Ano yun? Iba yung akin. Teka lang. Akin lang yun. Teka lang po, may kumakatok. Ay, okay po. Okay. Time to work. Time to work. Okay, Alexa, open the door. Okay. Alexa pa talaga. Yes. For today's episode, another guest for Halal, Ms. Elsa Falco, Supervising Science Research Specialist of our Food Processing Division. Oh my God, another expert. Welcome to the show, Ms. Elsa.
Okay, ayan, sa tabi mo kanina, guess na natin siya sa Halal Cosmetics. Yes, dito pa si Miss Monica. Miss Monica. Ayan. Okay. My name po is Almadi Isaac Jul Ahmad. I am from the Export Marketing Bureau, DTI, which serves as the Secretariat of the Halal Board. It's composed of 9 member agencies, kasama doon yung DOST, also includes NCMF as the Vice Chair, DOH, Department of Health, Department of Tourism, Department of Foreign Affairs, Bangko Sentral ng Pilipinas, Mindanao Development Authority, Department of Agriculture. Sila po yung pinaka-importante actually, yung agriculture kasi yung production is nasa sa kanila. So itong mga agencies na ito, meron silang sarili-sariling mandate. So example, for Bangko Sentral ng Pilipinas is Islamic Finance, sa DOST naman, Research and Development. Sa DOT is promoting halal-friendly tourism or Muslim-friendly tourism. So, ang nire-represent ko po ngayon is yung Halal Board Secretariat. Tapos, also, ang DTI po is yung chair ng Halal Board. So, sa DTI, meron kaming market assistance at saka market promotion. We promote globally yung mga products natin na certified na as halal. So, pag may mga trade exhibitions, may mga kagaya ng IFEX na hino-host natin dito sa Pilipinas. Meron din pong mga international trade exhibition kagaya ng Gulf Food na ang pinakamalaki sa buong mundo na nasa UAE naman. Tapos meron din kagaya ng MIHAS o yung Malaysia International Halal Showcase. Ito yung pinakamalaking activity globally na exclusive sa halal. Ito naman ay hino-host ng Malaysia. So, nagdadala tayo doon ng mga exporters para mas ma-promote sa mga iba-ibang trade visitors o trade buyers yung mga certified halal Philippine products. Wala pong participation fee yung mga activities na kinakandak ng Export Marketing Bureau. Pero may mga activities kagaya ng MIHAS na sino-shoulder namin yung participation. So, sabihin po natin na covered ng DTI yung participation mismo, yung booth. Pino-cover din naman po ng DTI yung inland transportation. Tapos, aside po doon sa participation natin, example, sabihin na natin sa Gulf Food, before or after the Gulf Food, meron pa tayong kinakandak na separate B2B activity. Kasi itong separate B2B activity na ito is more targeted yung buyers natin. So, may mas-share ako sa isang activity, sa isang araw lang, nakakuha siya ng potential sales na $900,000 ito. So, bawing-bawin naman yung participation ay yung binayaran sa accommodation, sa airfare, gano'n. Pagkatapos ng ating pag-uusap kanina ng cosmetics, mag-segue naman tayo ngayon. Sa food. Yun naman. So, there was something naman about these developments ni si Elsa. So, ito po aming halal processing facility or R&D food laboratory. Ito po ay kinonceptualize noong 2018 pa. Actually, ito po ay output ng dalawang proyekto. No? Ito yung halal banana, selected halal banana products, at saka po yung selected bakery products. So, naisip po namin, yung ginagawa po namin itong dalawang proyektong ito, kailangan i-comply natin yung requirements sa halal. Kailangan gagawin natin yung ating pagkain sa isang pasilidad na talagang nagko-comply dun sa Sharia principles. No? Wow. Hindi siya basta-basta gagawin mo lang sa kusina, tapos ganun lang. Kailangan pati kubyertos mo, pati yung equipment, kailangan nagko-comply siya sa halal. So, Madam, paano po yun kung halimbawa kami gusto din na po namin mag-adapt ng technology? Same po ba yung process nun with the cosmetics? Opo, hindi naman po sila nagkakalayo. Ano po? Kailangan po, dahil ito ay pagkain, medyo may pagka, ano po siya, delikado, no? Kailangan po yung ating paggawaan ay talagang compliance sa requirement ng halal. So, hindi po siya pwedeng gagawa kayo ng pagkain na may kasama pork, etc. No? Tapos, mga bawal po na considered ng halal, ay tapos gagawa kayo ng product na iano natin na halal, sasabihin natin na halal. So, dapat po, dapat separate po. Meron tayong pasilidad para sa halal at meron din po naman para sa mga hindi halal. Okay, naman Elsa.
paano naman nakakatulong yung ating Halal R&D Food Lab Ayan. sa hangarin na yan? Bale, ito po aming pasilidad, no? Pwede po siyang gamitin. Actually, pinaparenta po namin ito sa mga entrepreneurs na nagnanais mag-venture sa halal products na wala pa po silang pasilidad. So, meron po kaming standard fee, minimal lang naman po. Magagamit po nila yung aming mga equipment na nandoon. Available siya ngayon, ma'am. So, Opo, kunyari, opo. si Ma'am Monica, pwede niyang i-avail. Opo. So, paano po yun, ma'am? Kung halimbawa ako, gusto ko nang mag-adapt ng technology for halal food, gano'n po katagal yung magiging yung mga documents na kailangan na kompletuhin? Katulad din po ba siya ng sa cosmetics? Opo. Yung kung requirement dun sa halal certifying body, yun po medyo matagal. Kailangan yun po i-comply yun. Yung pag-adapt po ng technology, saglit lang po yun. Hindi po kayo masyado matatagalan dun. Kasi actually medyo na siya, may familiarity na po siya. Familiar na kayo dun sa mga technology na ginagawa. Ang lang dyan po ay ipapollow nyo yung process na kailangan compliant tayo sa halal principle. So, ito pong mga raw materials na pwede namin gamitin, available na po siya dito sa Philippines, na mga halal na talaga. Yes. Opo. Available po ito sa ating mga sa Luzon, Visayas, Mindanao. Meron po tayong mga suppliers na mga halal compliant. May na listahan mga, kayo, ma'am? pananim, o yung mga produkto na pwede po natin i-share sa ating mga kababayan. At pati po sa So, available po yan sa inyo? Available po siya. Doc B, pwede natin maging guest yung mga farmers na yun. Diba? Pwede naman, the next episode. Yes, kasi di ba nagpa-practice na sila ng farming na halal? Okay. Miss Elsa, I've heard something about this, yung, meron kayong na-develop, di ba, with this R&D lab nyo na to help the manufacturers and the processors na maging makasunod doon sa halalness ng products. I heard about this HAS. Opo. What is this Yan HAS? Po, itong Halal Assurance Management System, manual or HAS, ito po yung isang dokumento, no? Ito po yung nagpapakita ng mga proseso, yung mga ating mga processors po, na sumusunod sa compliant ng halal. So ito po ay dinidevelop, lalo na po doon sa mga industry partners namin, nagdevelop po kami ng individual HAS manual para sa kanila. Aside from the generic, at saka kasama na rin po dito yung halal hazard analysis critical control points sa aming dinidevelop. So ito po, pwede po namin ma-share sa kanila, lalo na po doon sa mga cooperators natin na interested po dyan sa pagiging halal. Opo. So pwede po namin kayo igawa specifically para po doon sa nais yung produkto, para naman po masunod yun, at kung kayo po ay magpapacertify, so rin po kasi sa requirement ng mga halal certifying bodies, yung meron tayong dokumento na ipipresenta sa kanila pag nag-audit, lalo na pag nag-audit. Opo. So, dyan po, Miss Elsa, gaano po kalaki yung magiging market kung halimbawa susugal ulit ako sa food dahil susugal na ako sa cosmetics. Sa tingin niyo po, magiging maganda po ba yung magiging risk or maganda po ba talaga yung market na Marami bang bibili? Does it really matter na na halal din yung sa food? Kasi sa cosmetics, yung experience ko, maayos naman. It's worth the risk, no? Yung mag-venture kayo sa halal foods. Kasi alam niyo, yung mga tao, kumakain yan eh. Mas kumakain ng tao. So, based no sa aming study, noong 2020, ang growth ng halal food ay nasa 200 billion, no? At tumataas ba yan by 1.8? So, lalo na ngayon, no? Kaya kailangan talaga mag-produce tayo ng pagkain. So, dito sa atin sa Pilipinas, in-encourage namin yung mga clients namin na mag-venture kayo sa halal foods kasi kailangan natin kumain. Yes. At para ma-inspire din po kayo, no? Yes, Bukod mas doon sa ma-inspire pa. bukod sa nabanggit ng ating kasama dito, meron po kami mga nakausap din, ano? Yung dati po na ang kinikita lang niya ay 20 million. Million na yun. Adapter yan naman. Adapter po yun. Sa isang buwan, ngayon po, compliant po siya sa lahat ng requirement. Tumaas po ang income niya sa isang buwan. Imagine, makakuha ka ng 230 million a month. That's, Nung nag-venture na siya sa halal. po. Wow. So, ayan po, isang magandang po yan, halimbawa na makomplay lang po natin yung mga Kahit requirements. pandemic, ma'am, kumita siya ng gano'n. Kumikita po siya kasi online business, bukod po doon sa mga yung face-to-face, no? Saka ngayong pandemic, naging health conscious talaga yung mga tao. So, ibig sabihin talagang, pag halal certified ka, kikita ka ng malaki. Yes. Diba?
Are you a grade 6 elementary student with high aptitude in science and math, a Filipino citizen, age 14 or younger, with at least a satisfactory rating or its equivalent in character rating, who have not applied for Philippine Science High School previously, and ready to face a rigorous academic program? If you answer yes, apply now through the website at nce.pshs.edu.ph. Deadline for submission of application is on November 15, 2022. Premier Science High School education begins at DOST Philippine Science High School. So mga kasambahay, tignan nyo naman, from 25 million a month, naging 230 million. My God, hindi ko alam kung paano ko bibilangin yun. So, yung product nila, naging tatak DOST, sumunod sa teknolohiya na ino-offer ng DOST ITDI, tapos naging tatak halal pa. Ayan, tatak panalo. Panalo. So, just, magkaka-boyfriend na ako noon pag meron ako 230 million. Hindi ba pwede? I'm not just releasing you. Ayan! At para yumaman kami ni Madam. Magpayaman muna tayo. Tayo. Diba? Tayo naman na maghalal. Sabi naman, para ma-enjoy naman natin yung 230 million a month na yan. So, ipagpapatuloy natin ang tech negosyo para malaman nila, di ba? Okay. Para hindi lang iisang yung mayaman. Yes, ma'am. Di ba? Kasi siya po ang, sa kanya po diba? magagaling ang kapital. Ayan. Let's go halal. Di ba? Halal is the way. Ayan. Correct. It's a lifestyle. Yes. At saka po, tulad po ng kanina pa po sinasabi ng ating mga expert, ni Miss Monica at ng aking madam, hindi lang talaga siya, sana ma-eradicate o maalis natin yung konsepto sa pamamagitan ng tech negosyo na hindi lang siya pang Muslim, hindi lang para sa mga kapatid natin na Muslim ito. Dapat i-adapt din natin to, ano man ang iyong sekta o ano kung wala kang It's for everybody. Yes, dapat pala talaga lifestyle siya. Maganda siyang i-adapt. Okay. Ano pa po yung ano pa yung pwede ninyong masabi or any inspiring messages? Dun sa ating mga processors, magpatuloy lang po kayo sa paggawa ng inyong produkto. Importante po kasi yan, bilang determinasyon para po tayo ay umasenso. Ngayon po, andito po ang ITDI DOST para tumulong sa inyo. Lumapit lang po kayo o magparamdam po kayo sa amin para naman malaman namin yung mga pangangailangan nyo pa. Kailangan po natin talaga na matulungan umunlad ang ating Pilipinas kasi pag maunlad tayo sa Pilipinas, lahat tayo ay Happy all. Happy. Masaya. Masaya. Sana Sama-sama. Tama. Can we ask something from you to encourage our viewers and our would-be, yung mga nangangarap din mag-dito sa ating kagawin? Yes. What can we say about your experience that perhaps inspire them also to take one bold step towards your goal? Actually, na-realize ko po ngayon, dahil ginagamit natin to physically. Why not adapt din something na pinapasok natin sa loob ng katawan natin, like the halal food. So, baka next year, kung pagpapalain palalo yung ating cosmetics, yung budget natin, makapag-adapt na tayo ng food. Adventure. Basta magparamdam ka lang kay ma'am. Kasi talagang nakaka-inspire. Actually, kung hindi lang naman yun about the kita, pero yung magagawa mo din na advocacy mo para sa mga tao kukunin mo. Kapag nag-expand din naman yung business mo, mas kakailangan mo mas maraming tao. Create jobs. Can generate jobs, yes. So, yun po. Yes, mga marites at kasambahay, kung meron kayong kapitbahay dyan na nagpo-produce ng ganitong produkto, hello, convince na natin sila na mag-adapt ng halal technology. Para lamang bumongga ang business. Yes, at tutulungan sila ng DOST ITDI. So, kanina, yung nakausap natin si Ma'am Rachel, ngayon naman si Ma'am. So, iba't ibang produkto, meron pong sagot ang DOST ITDI dyan. Dito lang yan sa Tech Negosyo. Animal must be classified halal or classification of that particular animals are halal like cattle, carabao, goat, and sheep, and other poultry species. And talking about the halalness of that particular product, so it must be produced, raised in halal way of production from the farm to the table until such time that it could be served to our clientels or our customers. So the halal feeds must be considered, and then the animal welfare, and then the different inputs in the farm must be considered too.
in terms of slaughtering, it must be also slaughtered according to its standard. We have also standard here in the Philippines, so it depends upon on where those products be exported to. It depends upon on the law of the land. But talking locally, we have our very own standards, so we have to follow our standard here in the country. Technology is really very important because we want to have a standard of everything, no? From food safety to halal. Without technology, it cannot be done, no? It's not possible. Technology here, it bridges everything into something beautiful, because without technology, mag-iiba ng lasa, timpla, no, hindi magiging safe. So technology is really the answer if we want to have a flawless. You see, that's how important technology is. Okay guys, that's it for today's episode on halal. Remember, halal is for everybody. It's a lifestyle. It's a culture. It's innovative. It's legit and panalo. So halal it. Yan! Dito lang yan sa programang naghahatid ng siyensya, teknolohiya, Inobasyon. At saya. Dito lang dito yan lang sa yan sa Tech Negosyo!